Nakaranas ng malakas na lindol sa Northern Luzon kaninang alas 10:30 ng umaga. Sa La Trinidad, Benguet, nakita sa CCTV ang pag-uga ng mga ilaw sa loob ng isang resto bar. Sa labas, nakita ring umuga ang mga puno at napahinto o hindi kaya ay nagbagal ang ilang motorista. Sa Baguio City, nagtakbuhan ang mga residente nang maramdaman na ang pagyanig. Ang mga empleyado naman ng sangguniang panglungsod lumabas sa open area. Sa tala ng PHIVOLCS, 4.8 magnitude ang lindol na sumentro sa Pugo, La Union. Naramdaman ito ng hanggang intensity 5, pati sa Baguio, Benguet, Mountain Province at Pangasinan, mga lugar na niyanig din ng magnitude 7.8 na lindol noong 1990. Sa puntong ito, makakausap natin si Julius Santos, ang Operation Officer ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Yes, magandang tanghali po, Ma'am Sherry, at sa mga listeners po natin. Sir Julius, kwento nyo na nga rin po sa amin, nasaan kayo kaninang lumindol at gaano katagal ang naranasan yung pagyanig? Yes, po, kanina po kasi I was attending seminar sa isang hotel dito sa Baguio City. So naramdaman po, and we are at the 4th floor. So naramdaman po natin talaga yung tremor ng intensity na 5 intensity. Ayan, so nakita naman natin na lahat ng participants kanina ay nag-duck over and hold. Then after the tremor, yung tremor siguro it took mga, based sa observation namin, siguro mga 7 to 9 seconds. And then immediately po, nag-proceed na kami sa open area, yung evacuation area. Kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? May mga nararamdaman pa po ba o naramdaman na kayong aftershocks? Yes, we stayed outside po ng around 20 minutes, 20 to 25 minutes para ma-check po kung may mga aftershocks. And yung mga, nakita po natin, based po kasi sa ating reporting na nare-receive na kanina, nung pumunta tayo sa operation center natin, ay yung mga na-practice naman po, nasunod yung evacuation procedures po natin. So, update lang po sa Baguio City po, nag-suspend na po kami ng classes, both public and private, from elementary to senior high. So wala na po ang pasok, suspended na po ang pasok natin. For colleges and universities, nasa discretion na po ng ating mga school administrators. But for work in the government, nag-resume na po kami kanina around 11 a.m. Wala na ho ba or ano pa ho yung mga susunod na aksyon ng Baguio CDRRMO matapos po itong lindol? May mga isasagawa ba o isinasagawa ng safety check sa mga gusali, lalo na sa mga paaralan? At ayan nga po, pero sabi nyo, nag-resume na yung opisina, pero sa mga government offices also. Yes, like sa ating opisina po kanina, after ma-check po ng ating mga structural engineers, nakabalik na po kami. So right now, ang next po gagawin natin, our city building official, yung city building and architecture office natin, yung structural engineers natin, together with our city engineering office, nakiki-coordinate na po sila sa mga school administrators and then mga school disaster management officers natin para i-check po yung integrity ng kanilang mga buildings. So yun po yung next natin. Kakaroon po sila ng rapid damage assessment sa mga critical infrastructures po natin. Opo. So far, may mga nauna na ho ba kayong nakuhang report na damage na idinulot nitong lindol or nasaktan? Sa ngayon po, sa mga damages, since ongoing pa naman po, yan. Pero yung mga major naman po na report, wala pa po kami nare-receive. For mga injured, kanina lang we received mga nag-faint, mga estudyante. So siguro nahilo sila or nabigla sila. So, ayun, nag-faint po sila. Pero immediately naman po, respondihan ang ating mga medical
emergency medical services po natin. Kamusta po ang power supply po ninyo? Naapektuhan ba? For the electricity and yung ating communication, yung ating network, kanina po okay naman. So hindi siya na-disrupt kasi nagamit pa rin namin. Nakapag-call kami sa mga families namin, check kung safe sila. So okay naman po ang ating power and communication. Meron na ho ba kayong nakuhang paunang report na nagkaroon ng structural cracks sa ilang lugar po sa lungsod? Sa ngayon po, wala pa po tayong nare-receive na major or talagang significant. Pero yan, kakanta pa po sila ng comprehensive na assessment. So we are waiting for the reports. Ano ang mensahe at paalala ho natin sa mga residente ng Baguio City na muling nakaranas ng malakas na pagyanig na nagpapaalala nga ng 1990 earthquake? Yan nga po. At good na nagkakandak po kami dito ng regular na earthquake drills. Yan. So makikita natin talagang religiously talagang sinunod po nila yung drill natin na duck cover and hold. And after the tremor, that's the time na lumabas po sila sa kanilang mga buildings. So yun po. Sinasabi natin ang lindol talaga anytime pwedeng mangyari. So dapat alerto tayo, huwag tayong magpanic. Sundin natin yung evacuation procedures para walang makastan. So yan po, maging alerto tayo palagi. Maraming salamat at mag-ingat po kayo riyan. Julius Santos ng Baguio City CDRRMO.